Purihin ng pagtaas-taasan. Huwag ninyong samantalahin ang aking grasya at pag-ibig sa inyo, bagkus kayo gumawa ng kabutihan tungo sa kabanalan, datna't kunawa kayo naghihintay sa akin. Amen. Good morning mga kapatid. Noong araw na wala pa tayo sa Diyos, alipin tayo ng kasalanan. Hindi tayo aware. Kasi yun ang normal natin anak ng demonyo. Ngayon kapag tayo mabubuhay pa sa pagiging anak ng demonyo, ang tawag sa atin normal. Kasi ang normal sin natin, Kristiyano na tayo. Kaya sabi doon sa James, tumitingin tayo sa salamin pagkatapos natin tumingin sa, nakakalimutan na natin kung ano tayo. Yun ang kahinaan natin mga kapatid. So ang kalooban ng Diyos, magtagumpay tayo. So magtatagumpay tayo kung mananampalataya naman tayo. At yung pananampalataya yung kailangan maging matibay at malakas. Magkaroon ng determinasyon. Sa bawat sandali ng buhay natin, papurihan natin ng Diyos ng ating mga katawan. Kasi habang nabubuhay pa tayo, kung ano ginawa mo nung nasa katawan ka pa, ipagsusulit mo. Kaya samantalahin natin itong panahon ito na buhay pa tayo. Kasi darating ang panahon, maaaring may mamatay sa atin, o maaaring walang mamatay. Pero ready yourself. Kailangan maging overcomers tayo. At yan ang mensahe ng Panginoon sa atin na maging overcomers tayo na makipagbata tayo sa laman. Mapatigil ang kasalanan. Kasi ang purpose ni Satanas, magkasala tayo. Kasi alam naman ng Diyos din yung galing tayo sa alikabok ng lupa. Kaya mahina talaga tayo. At malakas ang puwersa ng kalaban. Pero magiging matagumpay tayo kung mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Sabi sa 1 Corinthians 15:57. Dadapot salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin na ang Word of God na yon talagang magaganap sa buhay natin. Yun ang pananampalataya. Mabubuhay na tayo sa Panginoong Jesus. Isang bagong pagkatao. So ang gagawin naman ni Satanas, he is like a roaring lion. Ready to devour. Alam niya, hindi tayo on guard Ang laging alert siya Every second, si Satanas alert na makakakuha ng biktima. Tayo naman, hindi tayo alert. Hindi tayo nagmamasid sa ating sarili. Ito bang oras na to na nangyayari ngayon nasa espiritu ba tayo? Kasi sabi, yung mga nasa espiritu, lumakad sa espiritu at hindi nila gagawin ang gawa ng laman. Kasi yung gawa ng laman, malakas yan, automatic yan Hindi natin kailangan utusan ng katawan gumawa ng kasalanan. Nasa katawanan lahat ng kasalanan. Ang gagawin natin lang, i-deny natin itong makalamang pagkatao na bagong nilalam na tayo. Magiging matagumpay na tayo. At magiging matapat tayo. Yung mga tinawag, yung mga hinirang ay magiging tapat. Yun ang mag-overcome. Sabi sa Revelation 17. Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dalaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya ay yung mga tinawag din naman at yung mga pinili at tapat ang mga naig. So ang susi sa mga huling araw na ito maging matapat. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. So, ang determinasyon natin na kailangan gawin desisyon ng araw-araw, maging matatag. Determinado tayo maging tapat. Yun ang problema natin Kahit tapat tayo, nadadaig tayo ng kalaban kasi hindi tayo alert. Hindi tayo minsan kaya sabi, watch and pray that you will not fall into temptation. At lahat tayo dito culprit. Ako, lahat tayo dito nagkakamali, nagkakasala. Kasi nandito tayo mundo. Lalo na pag ginamit ni Satanas ng damdamin. Yan tayo mahinang-mahina Walang malakas dyan. Pag kumilos na ang damdamin mo, hindi mo na makukontrol yung datihang pagkatao. Kasi yung datihang pagkatao gamitin ang damdamin.
Ang damdamin kasi hindi naman nag-iisip yan eh. Gagawa na gagawa. Pag na-overcome ka ng damdamin mo at hindi na-control ito, gagawa ka ng kasalanan. Kasi kapag nahihikayat lang naman at saka nadadaigan lumang pagkita, at saka tayo nagkakasala. Pero kung lalakas ang pananampalataya natin na focus tayo, Panginoon, tulungan mo po kung lumakas ang aking faith sa oras na to. Makontrol ko yung damdamin ko, makontrol ko yung pagkatao ko, Lord. Kasi napakahirap niyan. Madali tayo mainit, lalo na ako. Ako'y walang katiyaga-tiyaga dyan eh. Pag meron akong gusto mangyari, hindi nangyari, naiinis agad ako. Nagagalit agad ako. Doon pumapasok ang kasalanan. So kasi magsasalita ka na ng masama eh. Gagawa ka ng masama. So, kapag nakontrol na natin yung ating mga dila, ang ating damdamin at kalooban, na-manage na natin ang lubos yan, nakakakilos na tayo sa ayos sa bagong pagkatao at kailangan magsanay tayo sa bagong pagkatao. Sabi sa 1 Timothy 4:7. Dadapot itakwil mo ang mga kathang masasama't walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Kasi ang kabanalan, yung bagong pagkatao. Kasi yung bagong pagkataong nilikha ng Diyos sa atin, hindi nagkakasala yun. Hindi gumagawa ng kasalanan yun. At hindi tayo magagalaw ng masama kung mag-iingat tayo. Sabi, yung mga anak ng Diyos hindi nagkakasala sapagkat sila'y nag-iingat at hindi sila nagagalaw ng masama. So magagalaw tayo ng masama kung hindi tayo mag-iingat. Ano gagawin natin? Submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. Submission to God, ibig sabihin, pasakop tayo sa kapangyarihan ng Espiritu nasa atin. Pasakop tayo sa salita ng Diyos. Pamuhay natin ang salita ng Diyos. Makakapagpalayas na tayo ng demonyo. Magtatagumpay na tayo. At sa mga magtatagumpay, tatanggap ng masaganang pagpapala. Isang pagpapala, Revelation 2:7. Ang mga may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kasi yung Garden of Eden nung araw, nandun yung Tree of Life. Ngayon, kinuha ng Diyos yun, dinala na sa New Jerusalem, sa Paradise in Heaven. Pakakainin daw tayo ng bunga. Yun ay talagang literal na bunga. Kasi yung kinain din ni Eva at ni Adan na bunga na pagkaalam na tayo, literal na bunga din yung prutas ang kinain nila. Kaya lang, may kapangyarihan nga yun. Kaya yung pagsuway sa Diyos, nawawala tayo sa Paradise in Heaven. So kailangan para makapunta tayo sa paraiso ng Diyos at makakain tayo ng bunga nun, kailangan magtagumpay tayo. At ang tinawag, pinili at tapat ang magtatagumpay. So ito yung key. Maging tapat. So sa tuwing hindi ka magiging tapat at kikilos dati mo, tumingin ka lang ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan mo. Gawin mo akong tapat. Magawa ko itong Word of God. Lord, yung Holy Spirit na lang sa akin, makakilos siya sa akin. I submit to God. To you, God, I submit. O tatakas na ang demonyo. Takot ang demonyo dun eh. Kapag nag-submit ka sa God eh. Sabi sa James 4:7 ba yan? Pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa Diablo, tatakas siya sa inyo. So pwede mo salangsangin ng Diablo pag nag-submit ka muna sa Diyos by faith. At yung faith na yun, maniniwala ka bago ang nilala. Maniniwala ka na yung datihang pagkatao mo napako sa krus. Sasampalataya ka ng oras na yun. Yun ang submission to God. Believe, and it shall be done. By your faith, it shall be done. Pinagaling ka ng iyong pananalig. It is done unto you as you believe. So kapag naniwala ka kaagad na bago kang nilalang, doon ko natalo sugalit. Kwento ko nga sa inyo, lately lang to eh. Kahapon nga, nung kinenchi ko yung mga chat ko eh,
Aba, nag-send sa akin yung game zone ng 10 piso, maglaro daw uli ako ng poker. Kaya kung hindi ka makakalusot sa tanas, no way, say no to gambling na ako. Aba, pero mo, alam niya ano eh. Nagtitiyaga ako man, nagpadala pa na 10 piso libre. Makapaglaro lang uli ako ng poker. No way. Denisisyonan ko na, mabubuhay ako sa bago. Ewan ko kung gagawa uli ng paraan to sa tanas ko, ano gagawin sa akin. Hindi na siya magtatagumpay. He that is in you is greater than he that is in the world. Ang Diyos na nasa atin, matibay at matatag, makapangyarihan, kaysa sa Satanas na nasa mundo. Believe that. Sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, mananampalataya ka lang. You can do it. Kaya mo na. Kasi sa Romans 6:22, merong ibinigay ang Diyos sa atin. Kasi nagagalang lang ang Diyos kapag may pananampalataya. Kahit si Satanas hindi takot sa mga panalangin eh. Alam niyo kung saan takot si Satanas? Yung may pananampalatayang panalangin. Kasi kung nananalangin ka lang, wala kang pananampalataya, hindi siya takot dun eh. Napanood niyo yung Dracula. Ngayon may bagong Dracula. Iba si Keanu Reeves. Trailer meron eh. Noon si Christopher Lee Dracula eh. Yung tatay ni Nicolas Cage. Sabi ni, kinapatan ng krus si Christopher Lee, ng Dracula eh. Sabi ni Christopher Lee, no way, you cannot do it. You have to have faith. Sinabi ni Dracula doon sa naglagay ng krus. Hinarapan na krus kasi yung faith ng mga Catholic krus eh. Sabi ni Christopher Lee, you need faith. Di ba ganun din ang nangyari doon sa Seven Sons of Sceva? Di ba sabi doon sa Sons of Sceva, pumunta doon sa Poses eh. Nagpapalayas ng demonyo. Ano sabi ng Poses? Kayo, hindi ko kakilala. Si Jesus Christ, si Pablo, kilala ko kayo, hindi. Inalmot ng demonyo yung mga kunwari nagpapalayas. Biruin mo, sabi niya, lumayas sa yung pangalan ni Jesus na sinasabi ni Pablo. Sagot nung Poses sa kanila eh. Hindi ko kayo kilala. Ang kilala ko si Kristo at si Pablo. Lumayas nga kayo. Ginulpi ng masasamang espiritu yung nagpalayas ng demonyo. You need faith. Hindi yun sa pangalan lang. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa langit. Yung meron lang pananampalataya na mabubuhay sa bago, susundin ang kalooban ng Diyos. Kaya check ourselves. Kasi culprit tayo. Ako, number 1 ako, pag-pray nyo ako. Matindi, dinadaanan ko na naman ngayon pagsubok ng buhay ko. Kasi yung sakit ng likod ko, talagang yung spinal ko, hirap na hirap. Ako kailangan gumawa ng sarili ko. Hindi man ako maasa kahit kaninong tao eh. Kasi mabibigo ka pag kahit anak mo, hindi pwede asahan. Mabibigo ka. Sarili lang. At sabi ko, Lord, tulungan mo akong lumakas. Hindi ko ito magagamot kahit bigyan mo ako ng pera. My body will heal my body. Tulungan mo akong gumaling. Talakarin mo pa ako, magawa ko pa, maasikaso ko pa sarili ko. Kasi paglalakad nga lang, nakikita nyo kami, para ako huklubang matandang bumilos eh. Ang papatay sa akin, alam mo, yung isang pagkakamali lang na balabag ko. Kasi ang matanda, alam nyo, pag napalabag yan, mahina na ang buto niyan eh. Yun ang simula ng kamatayan. Hindi mo si Edgar siya. Ang simula ng kamatayan niya, napalabag lang yun. Nabali ang ribs. O di, kasi kapag hindi ka na gumagalaw, papunta ka na sa kamatayan nun. Ako hirap na hirap akong gumalaw, talagang pinapatay ako ni Satanas. Sabi ko, Lord, pagalawin mo pa ako. Pero yung pa talaga, pag hindi na ako gumagalaw, hindi sige, kunin mo na. Hindi na gumagalaw. Pero tinira na ako ni Satanas. Hindi na ako pinagalaw ni Satanas, stroke nga eh. Kalahati. This time gusto ni Satanas, buo na eh. Ayaw na ni Satanas ng kalakalahati, buo na. Hirap na hirap ako mga kapatid. Pag-pray nyo ko dito, magtagumpay ako. Sabi ko nga eh, hindi ako aasa kahit kaninong tao. Sa Diyos lang ako aasa. Lord, tulungan mo naman ako. May tao kang gamitin sa akin. Natulungan ako sa hindi ko kaya. Kasi yung tumungo lang ako, gumawa ng isang bagay, hindi ko na kaya. Sakit. Makikita nyo, pag nakaupo ako yan, nagbebend, i-stress yun. Hirap na katawan ko. Hindi ko naman ipagagamot to eh. Kasi mas naniniwala ako sa Diyos eh. Siya magpapagaling. Kasi kapag tao na ang wala eh. Example na si Brother Fred eh. Kung may mga pera yung mga anak, malakas pa si Brother Fred na, nagpapanik panahon pa yun sa sa sanctuary. Kung maraming pera, hindi pina-opera yung puso.
Sabi, successful daw. Pagkaraan ng ilang linggo, wala na, paralyzed na uli. Tapos dinalaw ko si Brother Fred, maaawa ka, butot balat. At kumakain siya, pinakakain yung butas ng sinuryot na lang yung liquid, nakakabit dito sa leeg. Samantalang ang lakas-lakas niya. Noon pero nung magpaggamot, ginalaw ng tao, namatay. Ganon din yan eh. Kapag nagalaw ng tao, wala akong tiwala sa mga doktor, wala akong tiwala dyan. Alam niyo mga doktor dyan, ayon dun sa nila, sa natutunan nila, sasabihin sa'yo. Eh pag hindi na nagbasa yan, hindi na updated yan. Yung gamot na ibibigay sa'yo, baka mamaya lason eh. Hindi na tinatanggap ngayon eh. Pag hindi na nagbasa ang doktor, wala nang alam yan. Tapos i-experiment ka, gagawin kang guinea pig ng doktor. At pagbalik mo, kumusta ba? Okay ba yun ang inom mong gamot? Hindi ito, mas okay ito. Ito bibigay ko siya bago. Pinag-aaralan lang tayo niya mga yan. Kaya ako hindi na umiinom ng gamot sa sakit ko eh. Supplements na lang. Yung mga organic supplements. Tinetesting ko kasi, hindi mo naman malalaman pag hindi mo tinesting. Lahat yan ang gaganda ng ads eh. Mahusay sa diabetes, sa high blood, sa arthritis, osteoarthritis. Eh siyempre, mag-a-advertise ba sila ng pangit? Uminom ka ng ganito, ganyan, ito mangyayari sa'yo, ganyan. Tapos ang gagamitin, sinabili mga ibang doktor. May credibility yan, hindi ba? Hindi, binabayaran nila yun eh. Parang magsinungaling. Ganyan, okay, magpapaniwala sa mga ganyan. Sa Diyos na lang tayo umata, mga kapatid. Kasi ang Diyos siguradong tutulungan ka. Basta magpakabanal ka lang, you can overcome all things. We can overcome, sabi sa Philippians 4:10 ba yun? O 4:13. Tignan natin. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino ba nagpapalakas sa atin? Ang Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo. So lahat ng bagay ay magagawa pag may nagpapalakas sa iyo. So just believe. Ako yun ang ginagawa ko. At least nakakapaglakad pa nga ako 10 minutes sa labas eh. Pero yung pag-iilos ko sa bahay, wala na eh. Gusto ko man ibalik yung pag-jeep ko, hindi ko na rin kaya. Ang ginagawa lang na, umiikot ako doon sa table every 30 minutes, ikot habang nagbabara para hindi ka mag-isip na mag-isip. Tapos lakad ako doon hanggang sa umabot ang alas 5. Lagi lang ako nakaupo, nanonood ng Netflix. Naku pag yan lang nakaupo ka lang lagi. At least, pag nakaupo ako naman, nag-i-stretching ako kahit pa paano. Kaya buo pa kayo. Sabi nga, Lord, huwag mo hayaan may ma-stroke sa Palato Church. Huwag mo hayaan mangyari yung tinnitus or tinnitus sa kanila. Ako na lang. Ako na lang yung ma-stroke. Ako na lang yung umuhuguman tayo. Huwag na sila. Kasi napakahirap mga kapatid. Napakahirap. Nabubuhay lang ako sa Diyos eh. At binubuhay lang ako ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, sige. Pag hindi ko na kayang lumalaw, sige, kunin mo na ako. Pero pag gumagalaw pa ako, kunin. Tulungan mo pa ako maglibod sa iyo. Maging pagpapala pa ako sa mga anak ko, sa iglesia, sa lahat ng tao. Yun po ang gusto ko, Lord. Sana loobin mo. O niloloob pa naman niya, buhay pa naman ako. 67 na ako, 68 na ako eh. Sabi ng Diyos, 70, pwede ka na mamatay. Sabi ko, may 2 years pa. Bahala ang Diyos. Ikaw, Lord, sige. Kahit ano gawin mo sa akin, basta ikaw ang gagawa, okay lang. Kung ano yung kaligayahan mo, kaligayahan ko, okay lang. So habang nabubuhay pa ako, buhayin mo pa ako. Pero pag pangit ng mabuhay, edi huwag na. Pangit ng mabuhay. Yung iba nabubuhay pa ng 80, 90, samantalang puro sakit na yun. Dapat nga yung mga ganyan namamatay. Mercy killing na dapat dyan eh. Euthanasia. May mga batas na ganyan eh. Ewan ko kung babaguhin ni ni Frank. Itong batas na to, isang maling batas din yun eh. Yung euthanasia, yung pwede kang i-offer na patayin yung pasyente. Euthanasia ba yun? Parang ganun ang word nun eh. Kasi meron na siyang inalis niya yung abortion, inaalis na niya sa Senado. Tapos, ginagawa niya yung katulad ni Hitler. Today Germany, tomorrow the world. Pag hindi ka German, patay ka kay Hitler. Samantalang Austrian si Hitler, hindi siya German. Ganon din ang gusto ni Trump. America will be great again. Puro Amerikano lang. Lahat ng nandun, paaalisin na niya lahat. Lahat, lalo mga TNT. Ginagaya niya yung style ni Hitler. Mahusay si Hitler sa lahat eh. Kanina nga, nag-uusap kami
Manuel tungkol sa shabu, sabi niya. Ano ba itanong mo sa shabu, Manuel, ganyan sa akin? Kailan ginawa ang shabu? Noon pa sa Thailand na yon, meron na shabu. Kaya lang hindi shabu pangalan. Tan ba yata? Hindi ko matanda kung tan ba. Ngayon, ni-research ni Hitler yan, nakita niya. Kumuha siya ng mga scientists. Gumawa siya ng shabu, yung methamphetamine. Kasi ang gusto kasi ni Hitler, pag lumalaban ng giyera, lahat ng sundalo nagising. Hindi iba, hindi naman papayag ng droga. Ang ginawa niya, nung makagawa na ng methamphetamine o shabu, noon pa yun. 1938 pa yung shabu. Sabi niya sa mga sundalo, okay, every 9 p.m. ng gabi, may snack kayo. Coffee and cake. Yung cake nilagyan ng shabu. Nako, pagkatapos kumain ng mga sundalo, lahat gising. Walang makatulog. Lahat gising. O hindi alert sila lahat. Well, ganun din tayo dapat eh. Alert. Dapat nakashabu eh. Pero ang shabu natin, Espiritu Santo na. Hindi na shabu. Yan yung mga driver ng mga long journey. Halimbawa, from here to Baguio, kung saan mang malayong lugar, kaya sila lang nagsishabu para alert. Para gising. Kasi pag natulog ka, aksidente yun. Kaya kung gusto mo malaman kung sino maraming nagdudumurog, yung mga driver ang drug test mo. Naku po naman nagsasabu yan. Bakit? Ang purpose lang nila maging alert. Tayo ang purpose natin maging alert din dapat. Pero yung Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng alertness. Kaya sabi, huwag kayong magsipaglasing ng alak. Kundi magpuspos kayo ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo gagabay sa atin. Pero kailangan mo magsanay sa kabanalan. Every second of your day, every hour of your day, watch and pray. Magmasid tayo. You have to watch and pray. Tingnan mo yung sarili mo, panoorin mo. Kasi ang Diyos nanonood lang siya sa mabuti. Tinutungay niya ang mga tao sa lupa. Nanonood lang siya. Hindi siya nakikialam. Ngayon, kung kalooban ng Diyos na gawin ng isang bagay, tsaka lang siya gagawa. Pero nanonood lang siya from a distance. God is watching from a distance. So, ganun din tayo. Manood tayo. Huwag kang sumama doon sa na nangyayari. Ang problema, ang hirap nga lalo sa damdamin. Halimbawa, nakita mo, nag-aaway yung mga anak mo, maawatin mo. Kung siya mali, pagagalitan mo. Bandang ulit, damay ka na rin, nag-aaway na kayo tatlo. Damay ka na rin, kasi you don't watch and pray, nahahawa ka eh. Kaya sabi doon sa Galatian, may sinasabi sa Galatian na ganito eh. Galatian, natanggal na yung Bible to. Nag-scarstay ko na lang uli mamaya. Sulit ka na dyan. Nawala uli ako mga kapatid. Ito na naman na style ni Taning sa akin eh. Pero sulit ka na dyan sa Bible. Kayo mga kapatid na nasa Espiritu at nakita kayo mali pananampalataya, ay mag-iingat kayo sa inyong sarili. Baka sa bandang huli ikaw ay maawa. Galatians 6:1 ba yun? 6:2. Google na. Galatians 6:1. Mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan, lumilindol ba? Nasumpungan. Sa anumang pagsuway, kayo mga nasa Espiritu. So, ibig sabihin, nasa Espiritu dapat. Ibig sabihin, sumasampalataya ka na bago ka. Ang Espiritu Santo ay gumagabay sa iyo. Sa anumang pagsuway, kayo mga nasa Espiritu ay inyong panumbalikidan kayo sa Espiritu ng kahinhinan. Doon tayo. Nawawala yung kahinhinan. Naiinis tayo, nagagalit. O, talo na. Kasama ka na nila. Nainis ka na, nagalit ka na eh. Sabi ng Diyos, ang galit, hindi tumatanggap ng katuwiran ng Diyos eh. So pag naiinis ka na, nagagalit ka. Ang Diyos hindi naiinis, nagagalit lang. Tayo kasi naiinis muna bago magalit. Ang Diyos hindi nagagalit. Pag nagalit siya, nililindol niya lang yung mundo, tsaka tidal waves. Tayo hindi. Pag nagalit tayo, kinabukasan, galit pa rin eh. Nasa puso't isip mo pa rin ng galit, hindi ka nagpapatawad. Ang Diyos, ganun lang siya. Nanonood lang siya. Pag nagalit siya, dihugain niya yung mundo. Tapos na. Panood ulit siya. Panumbalikin sila sa Espiritu ng inyong pagwariin, ng inyong sad, baka ikaw naman ang matukso. So may pag-iingat, matutukso ka eh. Kasi madali tayo matukso ng kasalanan. Sabi sa James 1:14.
Gula-gulanit na yung Bible ko. Sira-sira. James 1, kung ang bawat tao ay natutokso, pagka nahihila ng sariling masamang pitat, nahihikayan. So, kaya pag nahihikayan na tayo ni Satanas, na kumilos yung dati, mainis na, magalit na, tsaka lang tayo nagkakasala. Pero kung makukontrol mo yung tukso, hindi magiging, kasi ang tukso hindi naman kasalanan nyo, tukso yun eh. Yung kasalanan kapag natokso na. Anong gagawin ni Satanas para dito tuksuhin ka muna. Di ba yun ang ginawa kay Jesus? Tatlong tukso, pagkain, kapangyarihan, tsaka kayamanan, di ba? Yan ang basic ng tao, yan ang gusto ng tao, masaganang pagkain, makapangyarihan, maraming pera. Nakalusot ba si Satanas sa tukso? Tagumpay anong paraan ni Jesus? It is written, it must be done. So ganoon din tayo, paraan ni it is written, it must be done. Hindi, sabi ng Diyos, bagong nilalang ako eh. Talo ka, no? Wala kang kwenta sa tanga ka. Kailangan labanan ko si Satanas, fight ang good fight of faith. Hindi pwedeng hindi ka lalaban. Like a roaring lion nga. Submit to God, resist the devil. So lalabanan mo demonyo kasi nandito pa tayo sa lupa eh. Pag nasa langit na, ang demonyo nasa impyerno, wala na kalaban. Eh habang nandito pa tayo, hindi pa nagra-rapture, may kalaban pa eh. At ang pinakamabigat na kalaban natin ay ang ating sarili. Kaya saan tayo pinag-iingat? Sa sarili. Ano, basahin natin, nasa sarili tayo hindi kayo sa Satanas pinag-iingat, talo na yun eh. Mag-iingat kayo sa inyong sarili. Sabi sa 2 John 1:8, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kita mo, sino mabigat na kalaban? Sarili. Saka mag-iingat sa sarili. Bakit? Mandarambong ang sarili, sabi sa Jeremiah 17:10. Mandarambong yan, mandaraya yan. Yung pumasok sa isip mo, huwag mo agad gagawin. Maaaring pandarambong ni Satanas yan. I-meditate mo muna pumapasok sa isip mo. Kasi maaari sa Satanas yan. Nare-realize niya na babisa kung paano makipag-uusap ang Diyos sa atin. Kasi ang hirap matutunan niya kung Diyos ang nagsasalita eh. Malalaman mo lang Diyos ang nagsasalita pagtapos na yung eksena. Kita nyo, meron kayong mga nagaganap sa buhay nyo, may pumasok sa isip mo, tapos sinabi ganito, ganyan, sabi mo, makakatuwiran pa hindi. Madalas sa akin yan, pag pumupunta para ng palengke. Eh, sabi ko, bibili ko ng kamatis. Tapos sabihin, ay sasabihin ng Diyos, bumili ka ng kamatis. Makakatuwiran naman ako. Hindi, may kamatis pa doon. Tapos pag uwi ko, wala pala kamatis. Ay, Diyos pala yun. Kasi hindi mo agad malalaman eh. Kaya Lord, tulungan mo ako kung paano ko malalaman kung kinig mo ba yun o hindi. Kasi ang mga manobed, hanga-hanga. Sasabihin ng Bible at kinausap si Moses ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, Moses, umakyat ka, mag-uusap tayo. Eh kung tayo, at sabihin natin, ba't ba ako akyat? Nag-uusap na tayo. Di mag-uusap na tayo. Yun ang tao. Eh si Moses, pinakamababa sa nakita ng Diyos eh. Natakaw si Moses. Pero kita mo, ba't hindi pa rin nakapasok sa promise niya? Damdamin. Di ba kumilos ang damdamin ni Moses? Ang sabi ng Diyos, sige, kausapin mo iba to, maglalabas ng tubig. Eh sa galit na sa Israel, tikas-tikas ng mukha eh. Pinalo niya. Nag-isa. Hindi naglabas ng tubig, pinalo pa rin niya. So kahit nagkukulang tayo, pinagpapala pa rin tayo ng Diyos. Kahit kumikilos pa rin ang damdamin natin, nakakasala tayo, pinapatawad pa rin tayo ng Diyos. Pero may parusa. Parang hindi ka naparusahan sa impyerno. Ganun din si Moses, pinatawad siya, pero pinarusahan. Ano? Hindi ka papasok sa promise land. Halika, ginala yung espiritu niya. Pakikita ko sa iyo, promise land. Tanaw ka lang, kita lang. Tayo ganun din, tanaw pa lang tayo, kita by faith, by hope. Kita na natin ang kaligtasan, pero hope pa lang yun eh. Pero kapag nagkaroon na ng deklarasyon, ng judgment, saka lang natin matitiyak ligtas tayo. Romans 3:4. So nang humiwalay nung ano eh. Huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa ang Diyos ay tapat, dadapot ang bawat tao ay sinungaling. So yung lumang pagkatao, sinungaling yun. Kaya pag may pumapasok sa isip mo, nalaman mo, dating pagkatao mo, sinungaling nga yun. Mandarambong yun. Huwag mong paniniwalaan.
Gaya ng nasusunod, ipag ikaw ay ariin ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kung ikaw ay nahatulan. So malalaman natin overcomers tayo, tagumpay tayo kung nahatulan na. Kaya ang ingredients na ibinigay ng Diyos, yung mga tinawag niya, pinili niya, ay ginawan tapat. Kumpletuhin natin yung ingredients na yun. Para sa paghatol sa atin ng Diyos, sa langit, hindi na tayo hahatulan, susulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang hahatulan lang yung mababait. Yung mga nabubuhay sa tama't mali. Yung kumain ng bunga ng pagkalam ng tama, nababatay sila sa karunungan ng tama. Kasi tayo ng baby, wala man tayong parunungan kahit ano eh. Ngayon, kung nabubuhay ka sa masamang mundo, i-influence ka na. Mahahaluan ka. Kaya yun ang ginawa ng Diyos eh. Sinorb yung problema ng dating pagkatao ng isang bagong pagkatao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung hindi ka mananampalatayang bago ka, hindi ka magtatagumpay. Kasi hindi ka tapat sa pananampalataya. Paniwalaan mo yung sinasabi ng Bible. Ito ba sabi? Revelation 3:21, kaka 3:12. Ito yung mga magtatagumpay. Gulagulanit yung pipe. Parang katawan ko, gulagulanit din. Revelation 2:3. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananao buhay sa langit mula sa ating Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Magkakaroon ng bagong pangalan si Jesus Christ kasi tapos na yung Jesus Christ, the Savior. Naisave na lahat niya eh. Nailagay na sa New Jerusalem, wala nang lalabas doon. Wala rin makakapasok doon na abomination. So, kompleto na tayo yun. Simula ng beginning ng eternity. Simula ng walang hanggan. So, hindi natin alam yun kung ano mangyayari doon. Pero habang buhay na tayo kasama ng Panginoon at hindi na tayo mahihiwalay pa sa Panginoon Jesus. So, wala na makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon Jesus sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8. So, pag nahiwalay ka, ikaw ang may kasalanan. Kasi hindi na tayo mahihiwalay pa kailanman. Hindi ka nabuhay sa bagong pagkatao, kaya ka nahiwalay. Hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya ka nahiwalay. Pero kung susunod ka, hindi ka na mawawala pa kahit kailanman. Sabi sa John 10:28-29. Basahin mo na natin ito, Romans 8. At nalalaman natin na ang Diyos, na ang lahat ng sapagkat yung nang una pang kanyang nakilala, itinalagan niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang kanya naman tinawag, inaring ganap niya. Kaya tapos na ang boxing eh. Nasulat na pangalan na sa aklat. Pero mag-iingat ka sa sarili mo, pwedeng burahin eh. Dahil sabi ni David, Panginoon, huwag mong burahin na pangalan ko sa aklat na ko. Siya pwedeng burahin. So kung mananatili tayong tapatan ng wakas, hindi mabubura yung pangalan mo. Pero hindi na, mabubura. So may kasalanan, naging careless ka eh. At yung mga itinaligan nila, kanya namang tinawag naman, at ang tinawag naman inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap naman, niluwalhati din naman niya. So past tense na, glorified. Eh, glorified na ba? Wala. Wala pa yung judgment eh. Hindi pa nagkakatulahan. Kasi meron last judgment eh. Judgment begins in the house of God. Kaya ang uunahin, rapture muna, house of God. Ra-rapturing muna ang lahat ng member ng Church of God. Tapos saka siya pupunta doon sa second resurrection na last judgment na para sa mga nabuhay sa tamad mal. Katulad ni Satanas. Alam niyo ba na ang pupunta sa impyerno mga tanga? Mga tanga pupunta sa impyerno. Katulad ni Satanas, ba't pupunta na tanga eh? Pero full of wisdom. Ba't siya naging tanga? Ayaw niya ng isip ng Diyos. Ang gusto niya yung isip niya. Para maging matalino ka, ang isip ng Diyos, isip mo. Paano ka magiging tanga? Yan ang isip mo, isip ng Diyos. Kapag tanga yung isip mo, di tanga ang Diyos. Di ba?
So, pinalitan na yun ng bagong pagkatao, ibinigay na sa atin ng bagong alak, sa bagong lalagyan. Kaya doon na tayo pupunta sa langit lahat. Ano ang ating sasabihin sa bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So, if God is with us, who can be against us? Hindi mananalo siya sa Satanas. Talo na yun eh. Ibinandera na yun doon sa langit eh. Bumaba ang Panginoong Yesus sa kalaliman at dinihag niya yung may pagkabihan. Nagpatrolya na ang Panginoon doon. Talo na ang lahat ng demonyo at ang lahat ng kapangyarihan nito. So doon takot si Satanas eh. Pag nanampalataya ka, wala na siyang magagawa eh. Meron kang pananampalataya eh. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa hirang ng Diyos? Ang Diyos ay umaaring ganap. Sino pwedeng humatol sa atin? Wala. Ang Diyos ang umaaring ganap. Sino kang humatol sa alipin ng iba? Sabi sa Korinto. Hindi ka pwedeng humatol sa alipin ng iba. Hatulan mo sarili mo. Parang nasa gano'n, parusahan ka ng Diyos at hindi ka naparusahan sa impyerno. Sino ang hahatol? Si Kristo. Na namatay o yung nabuhay na maguli sa mga patay na siyang kanan ng Diyos, na siyang namamagitan dahil sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino? O ito, tao to, o espiritu, sino? Makapaghihiwalay sa atin kay Kristo? Sarili mo. Sarili mo. 2 Timothy 2:12. Kung tayo magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. So magiging tapat kang magtiis hanggang wakas, makakasama ka niya. Kung ating ikakailan naman niya tayo. So pag ikinailan mo siya, hindi ka na sumunod, ikakailan ka. Sabi ng Panginoong Jesus, pag ikinaila niyo ako sa harapan ng mga tao, ikakaila kita sa harapan ng Ama. So sino ang may problema? Tayo. 2 Peter 3:17. Ingat tayo. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. O di mo, pinag-iingat tayo. Hindi sinabing kay Satanas ka mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian na o baka mahawahan ka pa ng demonyo. Ingat ka, watch and pray. Ay mahulog kayo sa inyong sarili katiyagaan. Kung ikakailangan na, bibitaw ka na sa pananampalataya. Hindi ka na mapapatuloy, hindi ka na magiging overcomers. Mamimiss mo yung Revelation 3:21 tsaka 21:7. Lumilindol eh. Revelation 3:21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kaya sa langit, may isang trono doon ng Ama. Nasa kanan niya si Kristo, isang trono. At nasa kanan tayo ng Panginoong Jesus. Ang daming trono. Lahat ng anak ng Diyos. Puro kanan lang. Kasi ang Diyos, it is affirmative God. He is a yes God. He is not a negative God. Hindi siya left God, right God. Kaya lahat tayo nasa kanan doon. Pagdating sa langit, tapos kakain tayo ng bunga ng fruit of life, tree of life. Ano kaya ang lahat? Pero sinabi sa Bible, every month nagbabago-bago ng bunga. Eh ako, mahilig ako sa prutas. Ilan tambay ako. Wala akong gagawin, hindi manukit doon at magkakain ng bunga. Habang recess muna, recess, kain tayo sa puno ng bunga. Sabi ni Cristo, lahat na, may pupuntahan tayo. Hindi natin kasi alam kung ilang bilyon o ilang bilyon galaxy ang gagawin uli ng Diyos eh. Pero lilikha lang siya ng isang lupa. At saka maraming langit. Hindi natin alam, baka sa second langit, katakot-takot na galaxy, iba-iba gano'n. So another langit na naman, iba-iba. Hindi natin alam yun. 1 Corinthians 2:9.
Dadapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga. Hindi pumasok sa puso ng tao. Ano mang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So ang papasok lang sa langit yung umiibig siya. Ano ba umiibig sa Diyos? Sabi ng John 14:15, ang umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga utos. 1 John 5:3, ang umiibig sa akin, sumusunod sa akin, at ang mga utos ko hindi mabibigay. So madali lang eh. Bakit? Ang Holy Spirit ang gagawa eh. So manampalataya tayo, humingi tayo lagi ng malakas na faith at makapagtagumpay tayo mga kapatid. In Jesus' name. Amen.